Speaking of General Torre, mga bossing. Ngayon, nagtatalo-talo tayo. Saan kaya ilalagay na posisyon ang dating general o ang dating PNP chief, mga bossing? Dito sa ipapalabas natin, mukhang nagpahaging na si General Torre. Hindi lang ho natin napansin nung paumpisa pa lang. Ano po? Nagpahaging na. At panigurado ako, matutuwa ang mamamayang Pilipino doon po sa bagong magiging posisyon ni General Torre. Pakinggan ho natin itong balita na ito, mga bossing. Sakaling itong ialok ng palasyo. Ayan. O, game. No? Matapos si Bakin sa pwesto, tila nagpahiwatig na si dating PNP Chief Police General Nicolas Torre III sa susunod niyang pamumunuan. O, narinig nyo? Mga kababayan? Matapos maalis doon sa kanyang pagiging PNP chief, mukhang nagpahiwatig na si General Torre para doon sa iniaalok ng Pangulo na posisyon para sa kanya. Pakinggan ho nating maigi ha, para hindi po tayo mawala, mga bossing. Narito ang Agenda Weekend Report ni Ivy Reyes. Ayan si Atty. Claire, mamaya ho, meron pa tayo dyan. Atty. Claire, tsaka yung anak ni Marcoleta. Atty. Claire at anak ni Marcoleta pagkatapos ho nito, mga bossing. Kasi merong bagong Marcoleta doon sa Congress. Anyway, dito muna tayo. Game! Nagpahiwatig ang Malacanang na tila magugustuhan ni ex-PNP Chief Nicolas Torre III ang inaalok na pwesto ng palasyo. Yan ha? Magiging masaya. So kumbaga mga boss chief mo sir, nawala man siya o naalis man siya doon sa kanyang pagiging PNP chief, hindi ibig sabihin na talagang down na si General Torre. Hindi naman magsasalita ng ganyan si Atty. Claire Castro, mga bossing. Di ba? Kung hindi naman talaga maganda yung iaalok o ibibigay sa kanya na bagong posisyon ho, mga bossing. At mismong kay General Torre nanggaling. Mismong kay General Torre nanggaling, mga kababayan, hanggang ngayon, siya ay magseserbisyo sa taong bayan at sa Pangulo ng Republika ng Pilipinas. At wala siyang kinikimkim na galit. Di ba? Tapos itong tanggalin. Meron po talaga inaalok katulad po ng sinabi natin at sa ngayon po ay wala pa pong komento. Hintayin na lamang po natin kung ano magiging... Nagpapahinga pa po, Atty. Claire. No? Nagpapahinga. Kumbaga, relax muna. Isang buwan. Baka pagka kinabukasan, anong petsa na ho dyan sa Pilipinas? At 31 na ba dyan sa Pilipinas? Baka kinabukasan o auno. Saka i-announce na ho yan. Di ba, Ronnie De Guzman ng San Francisco, USA? Tuloy. Positibong reaksyon ni General Torre dito. Di ba? Positibo. At tingin ko ho, mga kababayan, alam na po yan ni General Torre. Ngayon, ninanamnam niya lang yung kanyang bakasyon. Mahirap din po maging PNP chief. No? Sabi ni Lani, tutuhugin niya ang mga korap na senador. Mukhang nakakaamoy na tong si Lani Uya. Mismong kay Torre nanggaling na baka hindi siya qualified na humawak ng National Bureau of Investigation. Ayan. So, yung NBI nga, kung sakali yun ang ialok, negatibo na daw. Baka lang ha, sabi. Baka sakali na hindi siya qualified doon sa pagiging NBI. Kaya naman natin nasasabi na baka posible si Torre na maging NBI kasi nga po, miski yung dating Pangulo, may naitalaga yun na NBI director na hindi naman po abogado. Miski yung mga naunang mga NBI director o mga langilan, meron din pong hindi abogado. Baka sabi ko, baka pag-appoint ng Pangulo, pwede kahit hindi abogado. Dahil yun yung nangyari ng mga nakaraan ng administrasyon no? Hindi daw. Okay, sige, fine. Ano po? Sakaling itong ialok ng palasyo. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, baka hindi NBI ang ibigay na pwesto sa dating Yun din, si Atty. Claire Castro din,
Sabi, baka hindi NBI ang ibigay. So, okay lang ho. Di ba? Pero sabi naman nila, magiging positibo ang reaksyon ni General Torre kapag tinanggap niya na ito. PNP Chief. Muli rin ang nilinaw na naiintindihan niya ang desisyong sibakin siya sa pwesto. Ikatlo, inuulit ko na wala akong sama ng loob sa ating Pangulo. Nauunawaan ko na kailangan niyang gumawa ng mga mabibigat na desisyon. At ang pagkaalis ko bilang Chief of the Philippine National Police ay isa lamang sa mga ito. Pulis Okay lang sa kanila. Huwag nyo nang gawa ng issue. Di ba? Huwag nyo nang gawa ng issue. Lalo na kapag tayo ay sumusuporta sa Pangulo at sumusuporta sa gobyerno ng Pilipinas. Huwag na natin gawa ng issue. Ayan o, rektahan na po yung mga tao na unang makakarinig at unang nakakausap ng Pangulo, sila na ang may sabi. Magiging positibo ang reaksyon ni General Torre kapag okay na sa kanya yung posisyon na yun. pa rin naman daw siya at he still serves at the pleasure of the President, Anya Torre. Tila may pahiwatig din si Torre sa kanyang mensahe sa pagbanggit na huwag siyang kaawaan matapos sibakin sa pwesto ng Malacanang. Kasi may mga kababayan tayo mismo, no? Madaming mga kababayan natin ang naaawa kay General Torre dahil doon sa pagkakaalis sa kanya bilang PNP chief. Pero wag daw siyang kaawaan. Ang kaawaan daw ay sino, General? Salamat din sa mga naawa sa akin. Ngunit hinihiling ko sa inyo, huwag niyo akong kaawaan. In spite Ang kaawaan ay yung mga... of my abrupt removal as Chief of the Philippine National Police, okay po ako. Kung meron man tayong dapat kaawaan, iyon ay ang milyon-milyon nating mga kababayan na paulit-ulit na nagiging biktima ng palagiang pagbaha. Ako po. Yung ano ba yan? Bilyonaryo? Tama ba ako? Yung bilyonaryo. Yan yung tingin nila. Napahiwatig ni General Torre na susunod niyang magiging posisyon. Yung mga umaabuso sa pondo ng bayan, yung mga umabuso at mga naglagay ng mga ghost control project, ghost project at mga ghost flood control project, tingin ko kayo ang lalambatin ni General Torre. Ilan po dyan ang nasasangkot na mga senador, mga kababayan? No? Yung may mga insertion, na nangunguna yung kanilang mga bayan, tapos ang nakikita ng taong bayan, yung kanilang bayan ay punong-puno ng baha. Walang nangyayari. Di ba? Tingin ko, yaan ang lalambatin ni General Torre. Ilan ho sa senador yun. At syempre, hindi po din mawawala ang kongreso dyan. Kung meron man mga congressman, tingin ko, yaan at kayo ang lalambatin ni General Torre. At yung mga kontraktor na kumuha ng pondo, natanggap yung pondo, ibinigay yung kickback kung sino man Poncio Pilato na nakaupo sa gobyerno, senador man o congressman, at tapos wala na silang ginawa. Tingin ko kayo ang lalambatin ni Torre. No? Matikas to, mga bossing. Kahit walang tulugan to, aaresto to. Kahit nasa ilalim ka pa ng imbornal, aarestuhin ka nito. Di ba? Ngayon nagkakatugma-tugma na mga kababayan, kung saan talaga posibleng mapunta. Pero syempre mga bossing, hanggang sa ngayon, ang sa atin ay baka pa din No? Spekulasyon. Yan Pero yung sa ating spekulasyon, tingin ko yun yung pinakamalapit Masaya si General Torre kapag lumalambat ng mga malalaking tao Masaya si General Torre kapag yung kagaya ni Buloyski ng dating Pangulong Duterte, yung nalalambat niya Ito naman tingin ko mga senador, mga kontraktor, mga congressman, at kung sino-sino pa. Yung talagang mga big time, hindi pa piso-piso. Di ba? Na-accomplish niya ng maayos
Huhulihin ni General Torre lahat ng politikong korap, sabi ni Sir Henry Victorio. At yan na nga po ang nababasa ko sa susunod niyang posisyon. Sila ang tunay na nangangailangan ng tulong at kalinga sa panahon ngayon, sapagkat hindi naman sila ang dapat laging nagdudusa at naghihirap tuwing tagulan. Una nang umugo ang balita na bagay si Torre na gawing anti-corruption czar dahil Diba? Umugong anti-corruption, sir, si General Torre. Tapos ngayon, eto na, mga kababayan. Tapos may order ang Pangulo, kung di ako nagkakamali, na bawal lumabas ng bansa. Yung mga nasa DPWH, lalo na kung ang kanilang mga dahilan lang ay personal na lakad. Nako po. Yari na. Mukhang madami-dami ho ang magtatago, mga bossing. Sabi ni Lourdes Ortega, good AM Mark, natutuwa ako. Sir, magkasundo si Pangulo at si General Torre. Oho, no. At yun nga po ang sinabi po mismo ni DILG Secretary Boying Remulla, John Vic Remulla. Buo ang suporta ni Pangulo, buo ang paniniwala ni Pangulo kay General Torre, mga kababayan. Kaya yung mga mahilig magdasal dyan na nagtatago, no? Nagtatago sa relihiyon na mabait daw sila. Magdasal-dasal na kayo. Magdasal-dasal na kayo. Yung mga may insertion. Tapos, sandawakbak, yung mga flood control doon sa insertion ninyo. Nakikita, doon sa bayan na yon, wala namang flood control. Magdasal-dasal na kayo. Hindi namin kayo tinatakot. Pero mukhang nalalapit na. Dahil etong gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos, ang nakikita namin ay susugpuin ang mga balahura, susugpuin yung mga timawa sa pera. At nakikita ko talagang baka pagising natin kinabukasan sa A1. Baka yan na, i-announce na ho yan. Di ba? Sabi ni ni Mary Oralza, Boy Dila, wag mo ilabas yung dila mo, baka mauna kang mabingwit ni Torre. Sabi ni Ma'am Neng Gigi, may bago bang balita kay Cheese? Hindi ko na napanood na nagpapa-interview siya. Wala pa eh. No, sabi ni Renato Enorino, kung si Digong may listahan, meron din si Marcos. Oh,